Magandang hapon sa atin lahat mga idol. Nandito tayo ngayon sa isang MacArthur Highway na kung saan harapan tayo ng SM Valenzuela. Ang ating pong pag-uusapan sa ngayon ay ang tungkol sa sensor na Easy Ride at tungkol sa warranty ni Motorstar. Gaano nga ba kabilis? Gaano nga ba mag-response ang Motorstar pagdating sa warranty? Ngayon, ang ating Easy Ride 150 EPI is magna 9 months na. So gusto ko lang i-share sa inyo ang pag-aalaga ng motor, no? At dyan po ay inaalagaan ko rin ng Max Protector na lagi siyang nakitap. At ito po ang pag-uusapan natin ngayon ay yan po yung sensor na yan na nandiyan sa baba. Pero bago natin pag-uusapan itong tungkol sa sensor, isa pong hindi inaasahan pangyayari na dumating kayo sa ride na nagkataon na tapat mismo doon sa kasa sa 10th Avenue na meron akong kinausap na tao at nung pinatay ko yung kanyang susian para tanggapin yung binigay niya sa amin na kung ano man yun at pag susi ko ulit, umandar siya pero wala na akong nakitang naka-display sa panel board. Tol! Ba't namatay yung sensor? Ito lang namatay. Namatay yung display, oh. Hindi kaya sensor yan? Baka, ito lang mo namin sa kanila. Hindi, dito lang. Pag dito ako, oh. Tayo mo naman sa kanila. Para mga check na ako. Wala ako. Ganon. Dito pa lang tayo. Kasi inaabangan nila lagi itong may mga issue na yan eh. So, tingnan natin yung mild lang naman siguro yan. Sakto naman mga idol na dito mismo sa tapat ng kasa, sa tapat ng Motorstar, nagkaroon ng problema yung panel board niya. Nawala yung mga naka-display. Kaya kasalukuyan tinatanggal nila, oh. Ganda. Ganyan lang palang pagpaklas niyan. Naka-fuse lang yan. Ayan na. Ha? Sensor na? Ibig sabihin, pag hindi mo inugot yan, masisira. Pati ito, madadamay. so yun ang sira. So mayroon ka available na sensor dyan? Warranty ba ba ito? Eh mayroon pa siguro warranty niya kasi hindi pa umabot ng 20. Ilang buwan na ito? Ano yan? August. So, ito talaga ang sira. Sensor. So ito si Idol is maganda na mekaniko. Sa warranty pa yan, may warranty yan. So ganun lang pala kapag namatay ang sensor, so tatanggalin lang nilang connection dito sa loob. So magkakaroon ulit ng ilaw yung panel board. Kasi pag hindi mo raw tinanggal, maaaring masisira pa yung niya. Naka-display dito, madadamay daw. So mabait naman yung mga taga Motorstar. So inisikaso tayo kagad kasi under warranty pa naman to. So sakto naman talaga na natapat kami dito sa kasa ng Motorstar. So dito mismo nangyari na nawala yung display doon sa panel board. So sakto naman. Kaya ito si tinutulungan tayo. Ito yung sira, ma. Ito yung hinigpitan nila nung isang araw. Mabuti na isa. Meron pang isa.
Buti may isa daw natira. Saktong-sakto yan, tol ah. Ano pangalan niya, tol? Aljun. Aljun. Sige, Aljun ha. Yun, umilaw na. Ayan, meron na siya. Galing ah. So, tingnan niyo naman mga idol, no? Wala nang dalawa-dalawa pang salita para questionin tayo dun sa warranty na sinasabi nila. So, agad-agad na lang pinalitan, no? Wala nang kaabog-abog. Pinalitan nila agad. Kaya buti na lang, dala-dala ko yung mga dokumento nito. So, agad-agad napalitan nila. Oh. Diba? Kaya yung mga nagbabalak na kumuha ng Motorstar, ng Easy Ride 150 FI, so wag na kayong magdalawang isip. Kumuha na kayo dahil talagang pagdating sa warranty, binibigay nila yung para sa iyo. Tama nga yun talagang sinasabi nila na kapag nasira ang sensor, is mawawalan na talaga yung display doon sa harapan. So nagulat ako, biglang nawala yung display. Sabi ko, sensor na nga to. Sakto naman na dito kami mismo sa casa, dumaan. At saktong-sakto rin na meron talagang available na sensor, no? Para sa atin talaga to. Ito na yung inaabangan nyo na issue ng Easy Ride, no? So after 8 months nangyari na nawalan siya ng ilaw sa panel board niya. Talagang tama ang suspect ako na nasira na yung sensor sa baba. So ganun pala ang technique niyan. Halimbawa nawalan kayo ng display dyan sa panel board, ibig sabihin sira na yung sensor niya. Pero pag sa malayong lugar at nasiraan kayo ng ganun, so tatanggalin nyo lang yung harapan, tapos i-disconnect nyo lang yung sa loob. So mayroon ka ulit makikita ang display. Kasi kailangan daw talaga i-disconnect yan kapag nasira yung sensor, kasi madadamay yung panel board. Ano bro, pag nasira yung sensor, kailangan i-disconnect mo yung para hindi madamay ito. O, ganun lang mga idol. Pag nasira daw yung sensor nyo dyan sa ilalim, so kailangan i-disconnect mo lang yung linya doon sa taas para hindi madamay yung panel board nya. So nagkaroon na naman tayo ng idea, nagkaroon tayo ng konting kaalaman dahil sa tulong ni Aljun. Yan. Dahil sa tulong ni Aljun, nagbigay na naman sa atin ng munting kaalaman tungkol sa pagdadrive ng Easy Ride. Alam niyo na mga idol, ang technique pag nawala na kayo ng display dyan sa taas. So ibig sabihin sira na yung sensor. So i-disconnect nyo na lang dyan sa binubuksan niya sa may manibela para hindi daw madama yung panel board sa taas. So ganun lang mga idol. At sa ngayon kinakabit niya na. At pauwi na kami ngayon. Ayan po sa loob yung mga matigasig na mekaniko natin. Hindi po sila nagpapabaya. Pag dumating ka dito, sikasuhin ka kagad. Ayan. Yan mo naman. Bumalik sa dati. Ayan, maingat niyan tinatanggal. Halos walang gas-gas yan. Marami kasi ito lang nagtatanong dito sa Easy Ride, kumusta daw ang ano nila, yung pagtanggap sa mga nagrereklamo ng mga ganyan sa warranty. So ngayon napatunayan natin na talagang inisikaso agad tayo, agad-agad. So ngayon wala pa nga kaming kalating oras, no? Tapos na agad, no? Napalitan ka agad yung sensor. So tanungin natin si Aljun. Aljun, meron pa ba akong damage dito? Wala naman. So sa ngayon dahil wala tayong sisingilin, so bahala na tayo kay Aljun. Ano Aljun? Aljun, maraming salamat Aljun. Thank you. Ang warranty ni Motorstar is a 1-year warranty at 10,000 kilometers ang kailangan may tala doon sa speedometer bago ma-void yung warranty mo. So ganito yan. Halimbawa, nasira yung motor mo, wala pang 1 year. Tapos yung takbo mo na naitala dyan sa speedometer, wala pang 10,000. So sakop ka ng warranty. Ngayon, kung halimbawa, wala ka pang 1 year,
Tapos yung speedometer mo nag 10,000 na kilometer. So hindi ka nasakop ng warranty. Void na po ang warranty. So ganito nangyari, binalikan ko sila kinabukasan at tinanong ko ulit, paano kung halimbawa nasira ulit yung sensor ni Easy Ride at wala pang 1 year, wala pa rin namang 10,000 kilometers ang tinakbo ko. So sakop pa rin daw ng warranty. Hanggat hindi po umaabot, umalagpas ka ng 1 year at wala pang 10,000 kilometers ang takbo mo, sakop po pa rin kayo ng warranty ni Motorstar. Nakita nyo naman kung gaano kabilis ang response ng Motorstar. So kailangan lang, dala-dala mo lagi yung ORCR mo para kung sakaling abutan ka man o ano man na masira dyan sa parte ng motor mo. Kung takasa-kasa, yun po ay bibigay sa iyo. So balik tayo doon sa sensor na sinasabi ko sa iyo kanina. Kapag halimbawa, tumatakbo ka sa daan o saan ka man naparoon, tumatakbo ka, biglang dumilim yung panel board mo, biglang namatay yung ilaw dyan, gumagana makina mo, namatay ang display. So ibig sabihin, sira na yung sensor ng motor mo. Anong gagawin mo kapag nasira? Para hindi madamay ang panel board. Kasi pag nadamay ang panel board yan, mas malaki ang magiging damage mo. Mas malaki ang gagastusin mo. Meron kasi nag-comment sa akin, na ang sabi niya, ang motor daw niya, Easy Ride 155, wala namang issue. Pero nag-blackout daw yung kanyang panel board. So hinayaan niya lang. Hindi niya alam na patay na yun as pundido na yung sensor. So kung hahayaan mo lang na tumatakbo ka, sira yung sensor mo, walang naka-display, may posibilidad na madadamay yung panel board mo. So ano gagawin kapag para hindi madamay ang panel board? So ang kailangan mo lang, lagi kang may dala ng Phillips screw. Bubuksan mo lang itong harapan. Pag nabuksan mo yan, mayroon pang isang layer dyan na nakatakip. Buksan mo ulit. Makikita mo doon, gagalawin mo yung wire doon sa baba at makikita mo doon may sakit doon na nakadugtong. I-disconnect mo lang. Pag na-disconnect mo na, magkakaroon ulit siya ng ilaw dito. So, ang hindi mo lang makikita dyan, yung takbo, yung bilis mo, hindi mo makikita ngayon sa panel board mo kasi nga, sira na yung sensor mo. Ganon po ang technique kapag nasira ang sensor mo. Pangalawa, so hindi lamang sa long ride, dapat lagi kang may dala ng long nose. Lagi kang may dala ng long nose o kaya plies o kaya cutter. Dahil may posibilidad na mabubutas ang gulong mo. Ano ang ipasusungkit mo ngayon? Kung napako yan, wala kang ipagtatanggal. So kailangan mo to. Pangatlo, kailangan mo rin tong tinatawag nilang na repair kit. Tatlo yan. Yan, makikita mo. Ayan. Bubunutin mo lang yung nakapako dun sa gulong, itutusok mo ulit yung barena, and then itong pinakadikit niya, ilalagay mo siya, matatakpan na yung butas. Ngayon, natakpan mo nga yung butas ng gulong mo. Wala ka namang hangin. Paano mo palalagyan ng hangin? Kung ikaw ay nandun, naroon sa liblib na lugar. So, kahit na hindi ka naglo-long ride, kailangan mo pa rin magkaroon nito. Ito po ay mabibili sa Xiaomi. Ito po ay meron siyang option na kung ano yung unit na bubumbahan mo. Makikita din dyan kung bola, bike, motor, o kotse. Pipindutin mo lang yung menu. Pagkatapos nun, tatanggalin mo lang to. Pag tinanggal mo to, ilalagay mo na doon sa sakit ng gulong mo. Yan, gaganon mo lang siya dyan. And then, pipindutin mo yung gitna. So, ganun lang. Ganun lang. Dapat tayong mga rider, dapat lagi tayong handa. Dahil kailangan tayong maging handa kapagkat ang pangyayaring hindi inasahan ay dumarating sa panahong hindi natin inaasahan. Sana ay nagustuhan nyo itong vlog at sana ay nakapagbigay ng munting kalamanan tungkol sa sensor. Ano man ang motor na hawak mo, mapabranded man yan o ano man brand yan, kapag dumilim na ang panel board ng iyong motor, ibig sabihin sira na po ang sensor niyan. Alam mo na ang gagawin mo. Bago natin tapusin ang ating vlog sa araw na to, muli nagpapasalamat ako sa mga patuloy na nagsusubaybay ng ating vlog. At syempre, shoutout nga pala dyan kay Nol Vlog dyan po sa Valenzuela. Cedro Bar Vlog dyan po sa Masbate. Shoutout po sa iyo. At syempre, shoutout din sa kay Papa John's TV, ang biyaherong Masbateño pero hindi babayero. Dyan din po sa Masbate. Shoutout po kay Rex Motovlog. Rex Motovlog, mabuhay ka. At ingat po kayo sa araw-araw. Maraming salamat.